magandang tanghali po sa inyong lahat. Yay! Magandang tanghali, Ma'am Julie. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at ewan ko, excited ako. Yes, Kasi wala si Conrad. Wala nga. Oo nga. Pero siyempre lahat tayo masaya dahil nakaraos na si Ma'am Christy. Ma'am Christy. Yes. Congratulations. Oo, congratulations. Tungol family. Yan, Oo. may additional. Pwede na ulit. Pwede na ulit. Good morning, Chloe. Yan. Welcome to the world, Chloe. Oo. Chloe Jehana ba? Jehana? Ano ewan ko? Huwag na tayo muna magdagdag baka. Oo nga. Oo. Anyway, maraming salamat at tayo'y naririto na naman sa ating Thursday episode. Yes. Medyo wala ang supposed to be na pang Thursday. Oo nga, Kasi siya ang nagpaanak. siya ang nagpaanak. Oo, At, pagod na pagod si Ma'am Eugene ngayon. Oo, Puyat. siyempre, babantayan pa yon hanggang, ma'am. Puyat si Ma'am Eugene kasi alas 2 ng madaling araw nanganak si Ma'am Christy. Ayan, salamat sa lahat ng nanalangin. Dahil healthy silang dalawa, safe at maayos ang lahat. Ayan. Yun naman ang pinasasalamatan natin sa Panginoon dahil alam natin na siya pa rin ang may tangan ng lahat ng lahat ng bagay. Kahit yung sa panganganak na yan ay... Kala ko overdue na nga. Oo. Overdue na. Wala, mo 40 weeks. Oo. Medyo, kaya lang, para at least malaki na paglaki. Paglabas. Malaki na paglabas, hindi na kailangang palakihin pa. Oo. Nakameno sila ng ilang days weeks. Para... Nantay si Ma'am Eugene, Ma'am eh. Ikumpleto ng ngipin. Wow! Very good. Hindi na dadaan sa pagdedede, kakain na kagad ng solid. Kasi may ngipin na. Sana mapalaki natin na yan ng kumakain ng mga healthy foods. Yes, ma'am. Oo. Nasa nanay at tatay na yan, di ba? Oo, nasa IP siya eh. Oo, nasa dapat IP. lang. Pakita natin kung ano magiging effect ng healthy baby and mommy. Yan. Mommy. Ayan, Ma'am Julie, batiin na natin ang mga... Oo, siyempre binabati ko muna ang mga taga-North. South, yan. Yes. Tama na ngayon. West, corners. Meron pa bang susunod Meron pa ba doon? Wala na, ma'am. At siyempre lahat kayo, siyempre ang mga nagagwapuhang mga area leaders. Yun. Especially yung nag-iisang leader, isa lang ba nandito? Parang may kaagaw ka. Hindi ikaw ang nag-iisa ngayong mga gwapong area leader. Nandiyan si Sir Randy Dingding. Oo. At siyempre, ang pinaka. Pongi. Sinong pinaka-pongi sa lahat? Ha? Siyempre, Sir area leader Alfonso ko. Uwera. Kala ko yung area leader ko, si Sir Noel. Sir Noel Gumabay, hello po sa inyo. Mga West Bank family, magandang umaga sa inyong At lahat. siyempre sa mga taga-Southeast family. Si Spencer na nanonood ngayon. Hello, happy viewing, Spencer. At siyempre... Actually, siya ang cameraman. Siya ang cameraman ngayon habang lumalafang siya dyan. Anyway, ganyan. At siyempre, binabati ko na rin ang isang nandito na taga-Southeast, Sir Rumir. Yun. Oo. At ang nag-iisang South Border. Yes. At saka siyempre si Ma'am Carmela. Carmela nga, siyang South Border. Yun. At siyempre, umpisahan na natin, parang nawala na naman. Nawala na naman, ma'am. Yung pinapabati ni Sir Gerald Arevalo, ma'am. Yung sa Hairmade Salon, yung parang wala dito. Shout out daw kay Ma'am Cindy at Ma'am Blanche Kenneth. Ayan, Arellano. Customer nila ngayon na nanonood. Hello po sa inyo, ma'am. At enjoy watching po at sana ay maging blessing po kaming lahat sa inyo. Oo, binabati din namin si Ma'am
Raida Salem ng happy birthday. Happy birthday, Oo. ma'am. Ilang taon na kaya si ano? Yan daw yung wag na tatanungin, ma'am. Oo, eh. wag tatanungin. Yung edad, oo. Kasi parang bata pa yan. Yung Yun. parang pinabili lang ng suka. Para mga ano lang, teenager, mga ganun, ma'am. Oo. Wow. At Ikaw syempre, na. binabati natin ang mga kasamahan ko rin sa Southeast, si Ma'am Saire Lampig, Yes, Ma'am Cecil nangunguna. Lampig, Ma'am Susan Teodoro, at Ma'am Biring, Ma'am Ellen Hermosura, Ma'am Rhea Espiritu. Good morning, Wow, ma'am. mista. At syempre, binabati ko na rin si Ma'am, ikaw Joanna, ikaw Jam, dapat nandito ka na. Oo nga, halika na, Jam. Nagre-report ka, hindi na pwede Mag-discuss ka na, Jam. Mag-discuss na. Oo, hindi ka na dapat nag-comment. Dapat nag-ano ka na dito. Anyway, wala pa rin kasing pahintulot ang ating pastor. Oo, papaalam pa natin yan. Oh, syempre. nandito pa ang isang taga South Border, Ma'am Yang Laurena. Yan. Ewan ko lang andyan. Si Ma'am Gemma Hill. Krampatanta. Ito, avid, viewer din to, si Ma'am Gemma eh. Oo. Susan Teodoro. Emeline Fernandez. Emily pala. Si Emily. Ma'am Mary Ann Galin. Tsaka si Ma'am Muriel. Ayan, nanonood si Ma'am Muriel. Bakit? Ay, bakit? Si Ma'am Linda, si Mista. Ayan, Ma'am Linda Quiñones. Sir Georgie Lacson. Yun. Hello kayo dyan, sir. Ang Crispy Calamares. Georgie Lacson. Nanonood Tapos din po sila. Wala pa si Miss Puto Pau. Ma'am Jo. Busy. Baka gumagawa ng puto pao, ma'am. Oo, libo-libo na raw ang mga orders. Wow. Kaya Blessing. mauna na po kayo para... Si Ma'am Leia nanonood din. Hello po, Ma'am Leia. Yan. Hilo siya. Sino pa? Sino pa, ma'am? Sino pa ba na? Ma'am Stella Eslawan. Yan, nanonood. Ma'am Emily Fernandez. Ma'am Monica Paneda. Good morning, ma'am. Yan, sino pa bang na-miss natin dito? Oo. Siyempre, class peacemakers. Yan, magandang... Oo, sa lahat Pinasahan ko yan ng link eh. Sana nanonood Oo. kayong lahat. Alam ko nanonood rin si Sir Marvin Fernandez. Oo nga, oo. Si Sir Marvin, nakita ko nga dyan. Oo. Nakita na ba ang ATM? Ang ano, ma'am? Anong hinahanap nila? Amen. Yan. ATM ni Lib kasi hindi pa siya nagpapadala ng stars. Oh, padala na. Mga nanonood dyan, pwede po kayong magpadala. Oo, ng saka stars. Maging blessing. yung bumabati kay Chloe, pwede na po kayong magpadala ng inyong mga... Oo nga, oo. Ano yung para I-welcome na natin welcome, gift. i-welcome na Oo. natin si Chloe sa mundo. Kahit, oo. Ayan, ang napakaganda kong pamangkin. Nax, napakaganda. Aba, sabi niya, Kamukha ni Kim yun eh. naka-braid na raw si Chloe. Naka-braid na yung buhok. Kamukha ni Kim yun. Kamukha ni Sim yun, si baby Chloe. Ewan ko lang kapag baka namamaga pa, kaya kamukha niya. Kaya kamukha niya namamaga pa. Ayan. Oo. Sige. Pwede na nating... Siyempre, umpisan, binabati ko rin ang mga senior citizen. Ayan, Hello kayong syempre. lahat dyan, ma'am. Oo. At sirs na nanonood. Tapos na yung kay Hairmate Salon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung Enjoy watching po. Lahat ng customers dyan sa Hairmate Salon, enjoy watching po. Binabati ko rin ang Rollins Marketplace. Yan, oo nga. Oo. Ayan, Pag sana may naman, mga kayo, prutas. fruits and vegetable, kung kailangan nyo, lalo na ngayong very special season. Yes. May delivery ba sila, ma'am? Oo, Yan, right in front may your, delivery of your sila. doors. Yun. Sabi. Pwede tayong maglagay ng mga numbers dyan, di ba, sir? For Oo. delivery. Oo, palagyan natin, tsaka yung... Pati sa Hairmate Salon, pwede rin dyan Oo maglagay. nga. Sa mga kapatiran na may mga negosyo. Siyempre, dapat i-taste test muna yan ni Ma'am Julie.
Binabati ko rin yung yung aking apo nandiyan sa Ramos Tarlac na kasama siya dun sa Oo, mga sa mission trip. Oo, mission 1 trip. week mission trip sa Ramos Tarlac. Hanggang bukas pa sila. Oo. Oo nga, oo. Tapos Evangelistic meeting. oo, at very successful yung kanilang Monday, Tuesday yun, ma'am, di ba? Oo. Evangelistic meeting. Wow. Successful. Successful po at tuloy-tuloy pa rin po ang soul winning nila para makapag-invite sila sa coming Sunday. Sa anniversary. Anniversary, tama, ma'am? Oo, anniversary. Yun. Ma'am Sige. Bergie Miriales, hello ma'am. nanonood na siya. Hindi ko kayo nabati. Si Sir Ruben, nanonood na rin si Sir Ruben. Sir Ruben Obidos. Magandang umaga po Mary sa Ann Galin, ma'am. Hello. Hana Panyergo. At sino pa hindi natin nababati dito? Parang nabati na natin lahat, ma'am. Oo, sige. Goods na goods. Ayan. Pwede na tayo magsimula Oo, siguro. ituloy na kasi- natin ang ating talakayin na health myths. Yan, kasi para matapos na. Teleserye din pala to. Teleserye to, ma'am, tagal na to eh. Oo. Oh, pero lahat ng napapakinggan natin dito, sana naman i-ano natin, i-apply natin. Wag na, yung mga health myths na to, hindi na natin gagawin. Oo. At yun nga. Magising na tayo sa katotohanan. Yes, ma'am. At Oo. ipaalam din natin Oo. sa iba na hindi tamang gawin yung mga health myths na ito. Kasi mga Pinoy talagang marami, ma'am eh. Oo, grabe. Oo. Ano ba yung mga tinalakay natin? Ayan, katulad yan. Lagyan ng maliit na sinulid o tali sa ibabaw ng noo. Si baby, kapag sinisinok. Ayan, tinalakay na natin yan. Bawal maligo kapag may menstrual period o kapapanganak lang katulad ni Christy. Christy, 1 linggo ka daw walang ligo. Kasi maloloka ka. Pero wala pong katotohanan yan, okay? Wala pong katotohanan. Maganda pong maligo para presko po ang katawan, lalo na yung mga may menstrual period. Naku, malansa po ang pakiramdam pag hindi po naligo. Kaya kailangan maligo. Okay? Hygiene po yan. It's hygiene. Part of our hygiene. Normal naman si Chloe nung inilabas. Yes, ma'am. Okay. Normal. Oo. Normal delivery. Pero sabi, ma'am, siguro sa tagal niya, na cord coil siya, ma'am eh. Okay. Oo, kaya ang tagal niya daw bumaba. Pero isang ikot lang naman ng cord. Pero all is good. Okay si Chloe. Ano siya, healthy baby girl. Yan. At yun, pagtalon sa hagdan, mahigit sa 3 baitang para umiksi yung menstrual period. Natalakay din natin yan. Wala rin pong katotohanan. Naalala ko, yung hakbang. Yes, ma'am. Yung kahapon. Ay, oo, yung sa baby. Ay, no, isang araw. Oo. Yung hinahakbangan. Kaya Yes. maraming... Kaya hindi tumatangkad, Oo, ma'am. tumatangkad, Ayan, oo. nandito yan eh. Saan na ba yun? Hakbangan si baby. Ay, parang, ayan, Oo. yan. Kapag hinakbangan mo ang batang natutulog, ay maaaring hindi na ito tumangkad o lumaki. Okay? Ayan, hindi wala pong katotohanan kasi yung nga po, ang growth is nasa genes. Yan, yung growth at yung nasa nutrisyon at pagtulog. Wala po sa paghakbang sa batang natutulog o kahit sino pa man na natutulog, wala pong kinalaman sa paglaki o pagtangkad. At syempre, siguro wag lang apakan yung natutulog sa sahig. Saka mahirap yung matisod ka dyan. Yun ang oo. iwasan natin. Oo. Yung matisod sa natutulog sa sahig. Oo, kawawa ka. Yes, baka fracture. Lalo na ang mga senior citizens natin, pag natisod, nako, yan ang iiwasan nyo, mga senior citizen, yung madapa. So as much as possible, mag-ingat sa Ano ba yan? paglalakad. Ano ba yung batang yan? Gising. Natutulog o... Nagtutulog-tulugan kasi parang Parang alam ko may nahulog. assignment eh. Nahulog sa kama. May assignment pero hindi ginagawa. Parang Ardon lang. Hello, Ardon. Nagtutulog-tulugan. Okay. Oo, kasi ayaw na gumawa ng assignment. Ayan, natalakay din natin nung nakaraang araw na maglagay ng sipit o pisilin o pindutin yung ilong ni baby. Oh, sabi ni Ate Liv, ni Ma'am Liv, nung nakita yung picture ni Chloe, ilong daw ang una niyang nakita kasi medyo malaki.
Sabi ko baka namamaga pa. Ayan. Pero wag niyong pisil-pisilin at wag pindot-pindutin para tumangos. Hindi po. Nasa genes din po yan. Kung ano yung namana mong ilong, yun yung makukuha mong ilong sa mga magulang mo. Yun na yun. Wala na tayong magagawa pa. Kung matangos, kung pango, kung malaki, maliit. Ayan na yun. Pagpasalamat na natin sa Panginoon. Ipaalala natin kay Con. Baka Oo nga. pisil-pisilin. Ayan, asan si Sir Conrad? Parang hindi ka nanonood, Sir Conrad, ha? Siguro Bisi-bisihan si Sir Conrad. pinaliliguan si Chloe. Si Wow. Oh, si Christy. Si Christy pala, hindi si Baby. Ayun lang. Oo. Kasi sabi nga, maligo. Alam ko, ang baby, ang nagpapaligo, nurse. Yes, ma'am. Oo. So, si Kaya Mami ang si Christy, pinapaliguan. Okay. Kaya hindi sila nanonood. Oo nga. Paluin kita eh. Ayan. Yung Good Friday din, may kinalaman daw sa paggaling ng sugat. Kaya hindi gumagaling yung sugat kasi nga, dun sa season, dun sa holiday. Patay ang wala. Diyos. Kaya patay din. Yun, patay ang Diyos, kaya patay din ang healing. Hindi mag-heal. Siguro nga, ma'am, ganun nga. Nire-relate nila dyan. So, pag talagang iniiwasang magkasugat kapag Good Friday, pero wala pong katotohanan. Ang healing po ng sugat nasa nutrition din. Nasa nutrition at kung meron kang underlying na sakit, katulad ng diabetes o may blood circulation problem ka, talagang mahihirapang gumaling ang sugat po ninyo. Wala pong kinalaman sa panahon, sa araw, sa holiday o kung anuman. Okay? Hugasan mabuti ang sugat. Ayan yung usog din, natalakay din natin nung nakaraan. Yan yung ano ba yan? Nahihilo, nanginginig, nagsusuka yung bata or yung matandang nausog. Nung malakas makausog. Tapos lalawayan. Oo, lalawayan. Sabi mo, ma'am, kung saang part siya na bate. Kunyari, sa shoulder siya inawakan, sa balakang, sa siko, sa paa, yan. Doon mo lalawayan. Hindi ko lang alam kung gaano kadaming laway ang ipapahid mo. Ayun, para siya ay gumaling. Pero yun nga, wala po siyang katotohanan. Maaari lang pong nagkataon na doon sa lugar na yon may nakain yung batang hindi maganda or yung weather, yung lugar, bago yung lugar doon sa bata, kaya nag-a-adapt pa lang siya, kaya irritable siya. Ayun po yung mga mga dahilan kung bakit ganun yung bata. Pwedeng nilalagnat, pwedeng viral, bacterial, kaya nilalagnat. Kaya mas magandang ipa-check up po sa doktor. Huwag pong kung ano-anong ritual ang gawin, okay? Kasi minsan sinasabi nila, ma'am, wala namang mawawala kung gagawin mo. Marami po. Marami mawawala kasi yung panahon. Yung panahon na pina-check up mo, inantay mo na umepekto yung laway, sayang. Naagapan pa sana yung sakit ng bata kaysa lumala o mas tumagal pa yung agony nung bata dun sa pain na nararamdaman niya. O, di ba? Pag nakita siya ng doktor, kaagad mabibigyan ng karampatang gamot para dyan. Ayan, isa pa to, ma'am. Oo, yan ang pangkaraniwang Nakakahawa daw ang sore eyes kapag nakipagtitigan ka sa kanila. Yung may sore eyes. Kawawa naman, no? Nakipagtitigan lang naging suspect pa dahil nahawa ng Ano nga ba tawag yan? eyes. Eyeball. Eyeball to eyeball. Eyeball to eyeball ang ginawa. Hindi po totoo. Kasi ang sore eyes nga po ay nakukuha viral nga po siya kapag pinahid, kunyari, yung may sore eyes, nangamot ng mata, tapos na ilagay niya sa kamay niya yung luha niya, yung muta niya, any discharge na galing sa mata, tapos hinawak niya sa cellphone niya o sa lamesa, sa baso, sa lapis, sa ballpen, at hinawakan mo rin yung ballpen na yon, yung cellphone na yon, yung baso na yon, at nirab mo rin sa mata mo. Yon, sigurado, magkaka-sore eyes ka niyan. Pero yun nga, depende pa rin yun sa sa immune system mo. Kung malakas ang immune system mo, pwedeng hindi ka mahawa. Pero kung that time, mababa ang immune system mo,
madali kang mahahawa ng sore eyes. Yan ang mga natalakay natin nung Tuesday. Yung Tuesday. Yan. Dadagdagan na po natin. Yan. Sino po sa inyo dyan na mga nakakaalam pa ng mga health myths na ginagawa nating mga Pilipino? Ito po. Yan. Kaway-kaway sa mga gumagawa po nito sa kanilang mga anak. Yan. Kapag natanggalan daw ng milk tooth o ng ngipin ang bata, ialay mo daw ito sa daga para matibay daw ang papalit ng ngipin nito. Yan. O, diba? Wala pong katotohanan yan. Kahit tanungin pa natin si Ma'am Lani, wala pong katotohanan. Binabato yan sa ano, Mami? Sa bubong para makuha daw ng daga. Ah, okay. O, diba? O kaya yung iba, yung nilalagay sa saging. Oh, bakit daw, sir? Oh, meron daw dito si Sir Romir. Sabi niya, binabaon daw sa puno ng saging yung ngipin para tumibay daw yung ngipin na papalit. O, di ba? Ang layo. Yung ngipin na nilagay mo doon. Yung ang layo ng connection po. Wala pong connection. Yung ngipin nilagay mo doon sa ngipin mong tutubo pa lang. Okay? Tutubo pa lang yun eh. So, ang ngipin po gawa sa calcium. So, dapat calcium din po ang makakapagpatibay dito. So, yung intake po ninyo, yung nutrition po natin, at syempre, lahi rin yung tibay ng buto. Okay? Wala po yan doon sa pag-aalay sa daga ng inyong ngipin o sa ating fairy godmother. Fairy tooth, yun. Tooth fairy godmother. Ano yun, hihiling? Genie lang, genie. Tooth fairy, wala pong katotohanan yan, yung nilalagay sa ilalim ng unan. Ayan, wala pong katotohanan ng mga yan. Lalo naman sa daga. Baka yung bagong ngipin, ngat-ngatin pa ng daga kung nilagay mo yung, binigay mo yung ngipin mo sa daga. Grabe, do-donate mo? Do-donate mo sa daga, o di ba, ma'am? O, iaalay mo daw eh, para tumibay yung papalit. Anong connection nung daga? Hindi ko rin maintindihan kung bakit daga. Matibay ba ang ngipin ng daga, ma'am? Nagngangat-ngat kasi sila ng mga bagay-bagay. Kaya siguro nire-relate nila doon dahil kahit ngat-ngat ng ngat-ngat yung daga ng mga bagay-bagay, eh buo pa rin ang ngipin nila. Paano nila nakita yun na buo ang ngipin ng daga? O, di ba? Mga Pinoy talaga, sa dami-dami ng health myths, naku po. Ito, ano ba yung may mga tanong? Andito na si Sir Cesar, nandito na ang ating parang wala dakilang doktor. Parang wala siyang dinadagdag na ano dyan, ano? Oo nga eh. Hanggang doon lang siya sa butiki. Ano ba yun? Bakit? Ito may sinasabi pa siya, oh. Meron may ba? kasabihan po ang matatanda dyan para gumaling ang sore eyes ay maghilamos lang daw po ng ihi. Ay, patay. Madumi po ang ihi, sir. Ayan, wala pong katotohanan yan. Discharge na po ng ating katawan ng ihi, so madumi po yan. So hindi po dapat natin pinapahid kung saang-saang parte ng ating katawan. Kasi baka lumala yung sore eyes mo. O, diba? Imbis na nakamulat ka ng ngayong araw, kinabukasan, nakapikit ka na dahil sa maga, sobrang maga na ng mata mo. Huwag niyo pong gagawin ito, yung ihi ilalagay sa mata. Naku po. Ano po? Nakakadiri. Ayan. Si Ma'am Beng. Ano sabi ni Ma'am Beng? Ma'am, yung natinik, hipuin ng suhi. Ma'am. Tapos na natin yan, ma'am. Hindi ka nanood. Tapos na natin yan. Yung suhi. Oo, yung mga pinanganak ng cesarean. Parang nung 1 buwan pa yun eh. Oo nga eh. 1 buwan pang, oo nga. Diniscuss na natin yan, ma'am. Wala pong katotohanan. Ayan, ano sabi ni Sir Marvin? Mawawala siguro, sir, yung sore eyes, pero mawawala na rin yung paningin. Bulag na. Oo, possible po dahil sa Infection. sobrang infection. Oo. Pag-ihi. Tapos meron ka pang UTI. Panalo yun, ma'am. Oo. Double jeopardy. Diba? Meron ng infection sa ihi, may infection pa yung mata. Triple na. Patay. Yan. Bulag ka nga naman talaga.
wag niyo pong ano yun. At hindi po totoo yun. Wag niyo gagawin yung mga pamahiin ni Cesar. Yes. Ni Dr. Quack. Yan. Andiyan na si Ma'am Josephine Negado. Ayan na siya. Si Ma'am Puto Pao. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Leslie. Marami po kaming natututunan, Ma'am, na maraming naniniwala sa maling akala. Yes. Tanggalin na po natin ang mga maling akala. Yan. Ano kaya yung may kinalaman sa puto? Dinuguan. Yun ang Huwag may kayong kakain ng puto na walang dinuguan. Yon, tama. Huwag kakain ng puto na walang dinuguan. Kaya Ma'am Puto Pao, alam na. Alam na. Kapag nagbigay ng puto pao, may kasamang dinuguan. Yun eh. Joke lang, Ma'am. Ayan. Sabi ni Sir Cesar, oo, matibay ang ngipin ng daga kahit yung tubo po ng PVC ay kanyang ngangat-ngatin. Tama ka nga, Ma'am. Oh, matibay nga talaga. Kaya nga, nire-relate nila. Oo, kaya ibibigay mo sa daga yung ngipin mo. Kasi lahat ng masustansyang pagkainin mo, kinakain nila. Oo nga. Ninanakaw Tira-tira mo nila. eh. Tira-tira mo eh. Yung ninanakaw nga nila Lalo yung mga na daw pagkain. yung gustong-gusto niyan, yung mga keso. Oo nga, Ma'am. Keso de bola pa. Oo, gusto. calcium yun, Ma'am. Oo. Yun ang Calcium yun eh. Kaya Yun ang tumitibay ang nagpatibay ng ngipin nila sa mga ninanakaw nilang keso. Yan. Mostly sa foreigner, Ma'am, ilalagay sa ilalim ng unan para bibigyan ng pera ni Tooth Fairy, Godmother. Oo nga. Yun nga, Ma'am. Para naman sa pera, hindi pa tibay ng ngipin. Sa foreigner daw, sabi ni Ma'am Joveline Gonzaga. Ayan. O, sige, next. Tandaan mo yan, Conrad. O, ilagay mo. Joke lang ha. Wala pong gagawa niyan kasi mali po yan. Wala pong katotohanan yan. Okay? Mas magandang uminom ng gatas, kumain ng mga matataas sa calcium na mga pagkain para tumibay ang ating ngipin. At syempre, mag-toothbrush. Mag-toothbrush. Parating sinasabi ni Ma'am Lani yan. Mag-toothbrush at saka magpa-dental check-up every 6 months. Alam ko, twice a year ang dental check-up para maagapan ano man ang mga nangyayari sa ngipin natin, kung may nabubulok na, kung hindi na ganun kalinis. Kasi yung toothbrushing natin, hindi ganun reliable, lalo na sa mga bata. So, mas magandang magpatingin tayo sa dentist, magpa-cleaning tayo sa dentist para mas malinis talaga ang ating ngipin. Yan. Sabi ni Sir Marvin, bawal daw po magpagupit ang may sakit, pero Hairmate Salon, pwedeng may discount pa. Ayan, arat na, pagupit na. Oo, wala pong kinalaman yung bakit nga ba? Bakit nga ba daw, Sir Marvin, na ganyan? Pero, yun nga, pag nilalagnat, pwede pa rin naman pong magpagupit. Huwag ka lang, yung nahihilo, nasusuka. Siyempre, maistorbo yung naggugupit sa'yo. So, mas magandang maayos ang pakiramdam pag maggugupit. Baka masukahan mo pa yung nanggugupit. Saka ba't mo naman pagugupitan, may sakit nga. Kaya nga. Oo, ano yun? Matter of life and death ba ang pagpapagupit? Depende na lang kung maraming galis doon sa Galis, ilo. kuto. O baka dahil nagkasakit siya dahil sa buhok niya. Oo. Yan. Pwede nang tanggalin nga yan. Ayan. O, sige, next myth po tayo. Ito. Paborito to ni Sir Cesar. Kumain ng tuko para gumaling ang asthma. Actually, kinento niya sa akin yan. Ginawa daw niya yan eh. Nawala daw yung asthma niya. Sabi ko, baka nagkataon lang, sir. Kawawa naman yung tuko. Ano ba? Kawawa naman ng mga tuko. O, diba? Kung totoo po yan, wala nang may asthma ngayon. Anong luto? Nilalaga yan, ma'am. Nilalaga. Yung sabaw. Ayun. Ro? Wow! Yung gumagalaw-galaw pa, sir. Oo. Itong lalaking to, kung Yung- hindi butike, tuko. Oo. Yan, paborito ni Sir Cesar yan eh. Tingnan mo, magre-react yan. Ito sa asthma. Oo, ma'am. Ito sa asthma. Yung kasi, yung butike sa napapanot yata. What? Hindi, ma'am. Anong, Ano ba yun?
Yung sa napapanot, mambangaw. Ah, Fresh bangaw na dinikdik. Oh, fresh ha. Walang luto-luto. Fresh. butike, Ang butike, hindi ko lang, ano ba? parang yun din yata eh. Mamimili ka kung ano Wow, kung ano available. Mas gusto, parang wala akong gusto. Hindi, doon sa mga gustong gumaling. noong, yun ang paniwala kasi nila. Oo nga, pero wala pong katotohanan ang mga yan. Kawawa naman po yung tuko. Tuko is, hindi po yan butiki eh. Mas malaki po yan sa butiki. Mas malaki ang ulo niyan. Mas lumalaki sila kaysa Salamander sa butiki. ba yan? Salamander. Oo. Gecko. Salamander yata mas malaki. Oh. Hindi, Gecko, yun ang mas maliit. Okay. Yun. Ewan ko lang, baka pareho lang din yun, ma'am. Oo, pero wala pong katotohanan. Geckos, lizard, butike, salamander, o bayawak. Wala, hindi po siya nakakatanggal ng asthma. Ayan. Pag may asthma ka na. Wala, hindi na siya mawawala. Nandyan na siya. Oo. At hindi rin po siya nakakagaling nga yung asthma na yan. Yung gecko na yan. Kawawa naman si gecko kung ating papatayin. Baka maano pa tayo, makasuhan pa tayo. Ang animal recommendation rights. pala ni Cesar, inihaw po ma'am na butike. Mas masarap ihalo sa lugaw. Wow. Yan ba yung ginawa mo, Sir Cesar? Inihaw mo at nilagay mo sa lugaw? Nako, sir. Ano ba yan? Lechon kawaling, gecko? Lagyan mo ng breadcrumbs. Para hindi makita. Dikdikin mo na lang pag inihaw para hindi halata. Oo nga. Pwede ba yon, Sir Cesar? Pero wala pong katotohanan yan. Okay? Once na meron po tayong asthma, long-term disease na po ito at wala pa pong alam na lunas para dito. Hindi pa po talaga na-aprobahan yung butiki, tuko, o kung anuman na hayop na pwede nating ihawin, prituhin, sabawan para gumaling tayo sa ating asthma. Wala po itong katotohanan. Yan. Wala pa rin nire-release ang mga scientists natin na pwede yan. Nagkakataon lang siguro na o kaya kala lang nila nawala kasi naiwasan nila yung mga trigger nung attack nila sa asthma. Okay? Pero wala po siyang katotohanan. Okay, next. Magkakakulugo ka kapag naiihian ka ng palaka. Ayan. Sinong naniniwala dyan? Hindi po kayo dapat maniwala dyan. Yung kulugo nyo, galing po yan sa hindi maayos na sapatos. Leather. Actually, warts yun eh. Yung kulugo, di ba warts yan, ma'am? Nakukuha yan sa maruming kapaligiran at nakakahawa kung meron, kunyari, yung hiniraman mo ng tuwalya, hiniraman mo ng damit, may warts, ginamit mo, pwede po kayong magkaroon ng warts. So, hygiene po ang warts. Pero hindi po nanggagaling sa palaka. Okay? Kaya huwag manghihiram ng mga damit kung kani-kanino lang kasi hindi mo alam kung anong meron sa loob ng katawan niya. Baka may warts siya o kaya may skin disease siya. Nahiram mo, pwede malipat sa'yo. Ganun po yon. Kaya hindi po siya galing sa palaka, kundi galing sa, ano ba ito ma'am? Viral, bacterial, ang warts? Viral. Viral. Oo nga pala. Papilloma virus siya. Human papilloma virus po siya. So, hindi po siya galing sa palaka, kundi galing po siya sa isang virus na kapag, galing sa ibang tao, nahawa ka, ayan. Yan po. Kaya nagkakaroon ng mga kulugo sa katawan. Kulugo o warts, kung tawagin. Yan. Pero hindi nga galing sa palaka. Okay?
Ito, may sinasabi si Ma'am Josephine. Ano sabi ni Ma'am Josephine, Ma'am? May mga kasabihan din po na huwag maligo pag may lagnat tapos nung sobrang taas ng lagnat na anak ko, itinakbo ko sa ospital, paliguan ko daw po. Kaya Opo. doon ko po nalaman dapat po palang paliguan kung may Lagnat. lagnat. Oo, kailangan mo maligo po. Kasi nga po, lalo na kapag sobrang taas na po ng lagnat, pinapaliguan po talaga yung iba nga may yelo pa, mami, para bumabawi po yung body temperature nung bata o nung kahit sino man, kahit hindi bata, Kaya nga, adult. Yun ang paniwala, huwag papaliguan. Oo, Pag pero nilalagnat. Lalo pa nga nilang binabalot eh. yun nga lalong tataas yung body temperature po nung bata pag binabalot po. Although kasi nga ma'am, pag mataas ang lagnat mo, nilalamig ka. Oh, nag-chill. Kasi nga yun nga yung way ng katawan natin kung bakit nag-chill para maglabas ng heat ang ating katawan. Pero yun nga, wag po ninyong babalutin, wag po ninyong hindi paliliguan, mas magandang naliligo, lalo na nga po kapag mataas na, lalagyan pa ng yelo. Opo, hindi po dapat na balutin or hindi paliguan yung batang may lagnat o kung sino mang may lagnat. Okay? Na-discuss po natin yan ng mga naunang topic natin. Yan. Para mabumaba yung lagnat, hindi po punta sa brain kasi doon nagkakaroon ng seizure eh. Kapag sobrang taas na nung lagnat, hindi bumababa, tapos walang ginagawa yung caretaker nung bata o yung mommy nung bata, doon nagkaka-seizure, nagkaka-brain damage po yung bata. Brain injury. So, mas maganda talaga na paliguan. Di ba, ano pa nga kapag hindi pa nga ganun kataas, sponge bath lang po muna. Okay. Sige po. Next, gaganda ang boses mo kapag kumain ka ng langgam. Wow. Sir Ponching, may solusyon na. Palaklakin natin si Sir Conrad ng maraming langgam para magkaroon siya ng tono. Kulang sa nota si Sir Conrad eh. Kulang isang nota. Kulang siya parati isang nota. Kaya kailangan natin ng maraming langgam para kay Sir Conrad. Pero wala po itong katotohanan. Yan. Mag-aalala Regine Velasquez ka daw kapag kumain ka ng langgam. Hindi po totoo yun. Ha? At may ano yan eh, may practice yan eh, may ginagawa para umayos ang boses. Yung diaphragm, ini-exercise. Kukuha ka ng voice lesson. Oo, kukuha po, yun tama. Voice lesson na lang po kayo kaysa kumain po kayo ng langgam. Mamaya kung ano pang makuha yung sakit doon sa langgam eh, kung saan dumadapo yan eh. Parang ang ganda niyang mga langgam na yan. Pulang-pula ma'am, no? Tapos malalaki. Yan po, baka kung ano pang makuha natin dyan, wag na po nating gawing kumain ng langgam para gumanda ang boses, kundi mag-voice lesson or may mga strategy po may mga exercises na pwedeng gawin para tumaas yung inyong boses, para gumanda ang inyong boses. Hindi po yan sa pagkain ng langgam. Okay? Meron bang dyan? Maganda ka ng langgam na ulam, Ma'am Leslie, pag uwi ko para gumanda boses ko. What? Si Sir Lamsel nagko-comment. Yan, tama po. Kaya malaking tulong po ang IP sa pagbibigay ng tamang health information. Yan, kaya sana po, yun nga. Bakit ikaw ang maghahanda? Siya magdala. Mas maraming langgam sa Zamboanga. Dito wala na mahanap na langgam, Daddy. Wala nang langgam dito. At saka nakakatakot ang langgam dito, baka kung saan dumapo. Mas malinis daw ang langgam sa probinsya. Kaysa dito. Kaya mas okay na ikaw na magdala. Ayan. Ito si Brother Lamsel, talagang niyang kumanta, ma'am. Parang si Conrad din. Mahilig talaga silang kumanta, pero yung kanta walang hilig sa kanila. Kaya kailangan daw nila ng langgam para sila. Lamsel, lang yan, constant practice. Ayan. Oh. At the same time, kuha ka din ng voice lesson. Para yung, yung sa lungs kanilang mo. tatlo, ma'am,
Sir Marvin, si Lamsel, si Conrad. Si Sir Marvin lang ang magaling kumanta dyan. Kaya, maghanda ka, Sir Marvin. Special number ka ng IP pag uwi mo. Ayan. Sige. Siguro palagi nangangaroling yung batang yan. Sir Marvin? Oo, kaya gumanda boses. Banda-banda yan, ma'am eh. Banda. Banda rito, banda roon yan eh. Magkakasundo sila ni Gerald. Oo. Magkakasundo nga sila ni Sir Gerald. Ayan. Yung Sige. Elvis Presley na. Ang langgam sa Bisaya ay ibon. Oh, paano? Hindi ibon na lang kunin mo. Ibon na lang. Ang Cebu, ang langgam ay kinakain dahil sa Cebu ang langgam ay ibon. No, pareho kayo ni Sir Cesar nang iniisip. Sige, next. Ay, wala na po. Tapos na po ang ating mga health Tama needs. oras na rin eh. Saktong-sakto daw. Oo. Sabi ni Ma'am Julie, ang galing. Ayan, tapos na po ang ating talakayin na tungkol sa mga health needs. Gusto niyo ng promo? Ayan, magpapapromo si Ma'am Julie dahil, syempre, hindi kaya dapat si Sir Conrad nagpapapromo dahil sobrang saya niya ngayon. Kukunin ko rin kay Conrad yung pangpapromo. Anyway, kasi natapos na po ang teleserye ng Health Meet. Oo nga, ma'am. Kaya magpapapremyo si Ma'am Julie. Ayan. Magaling kumanta si Sir Lamsel, sabi ni Sir Marvin. Saan banda? Saan banda? Saan banda, Sir Marvin? Yan. Sige, mag-duet kayo pag uwi nyo. Pag uwi mo. Mag-sample kayo. Sample. I-record ba? At bibigyan natin ng prize. Oh, i-record mo daw, Sir Lamsel. Prueba na maganda ang boses mo. O, sige. Ayan, anong papremyo ni Ma'am Julie? Wag na daw kasi Time is up na. time is na kasi yung susunod na programa ay marami na marami. nag-aabang. marami Inaabangan na ng mga young gagawin people. ngayon eh. Oo nga. Doon magbibigay ng maraming premyo. Doon tayo mag-aabang. Oo, abang tayo. doon. Tayo na lang mag-aabang doon, ma'am. Oo, ayan. Maraming salamat sa lahat ng nakinig, nanood, nakisubaybay, nakigulo sa amin ngayong araw na ito. Kahit na medyo, tayo ngayon, kulang tayo ngayon. Wala si Sir Conrad, pero alam ko, masaya si Sir Conrad ngayon. Yakap-yakap niya ang kanyang bagong baby na si Chloe. Hindi man lang nag-comment. Hindi man lang, kaya baka tulog. busy. Baka tulog. Naghahanap ng balde kanina, ma'am eh. Naghahanap ng balde. Bakit? Papaliguan nga yata si Christy. Anyway. Baka sinusundan na. Nako naman, di man lang nakapag-antay dito sa bahay. Doon ka agad. Wala talaga to si Ponching. Anyway, ako naman, ang masasabi ko lang, nakakatuwa itong mga natin na to, na mga dinidiscuss natin, pero wag niyo pong paniniwalaan. Lahat po yan ay tinatawag na lang yan. Pero maraming nakarelate dyan. Yes. Oo. Ako nakarelate ako doon sa kulugo eh. Oo nga, dati. Pag may kulugo ako sa paa, doon sa may mga daliri, naihan daw ako ng Oo nga eh. ng palaka. Pero ang alam ko, nung lumalaki na ako, doon sa sapatos ko yun. Kunyari, bago parang paltos, ma'am. Oo, Parang yung- paltos. From paltos, magiging Kulugo. kulugo. Oo. Yung naman. Kaya, yun po, hindi ko naman pinaniwalaan yun kasi wala naman po ako nakitang palaka. Na pumasok doon sa Oo, sapatos mo, ma'am. na umihi siya Oo. or O kaya nga. Hindi ko na- Ako, takot na takot ako. Lalo na sa bullfrog, ma'am. Kasi bullfrog daw yung nagkukos ng kulugo eh. Kaya takot na takot ako dyan noon. Yung CR namin maraming palaka. Maraming bisita doon. Maraming bisita. Kaya, ayan. Sige. Sige, Sige. magkita-kita na Oo lang nga. tayo sa Bukas. bukas. Si Sir Conrad, nandito na malamang. Oo. Hello, Sir Conrad. Nung nanonood ka, nakikinig ka dyan, mag-comment ka naman.
Ayan, magandang tanghali po muli at maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Ma'am Judy. At huwag kayong aalis dyan. Huwag kayong alis. Susunod na ang The Baptist Lunch.